Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa mga welcome po sa mga manunood at sa mga late viewers po after this live. Maraming salamat po sa ating Panginoon kasi binigyan na naman tayo ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong podcast, which is ang topic natin is about Luke 9:23, obeying God. So, bago po natin simulan, may I request Kuya Jonathan to lead us a prayer po. Okay, let's pray. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen, amen. Yes, Lord God, we glorify your name. We exalt your name on high sa gabing ito, Lord God. Lord God, maraming salamat sa gabing ito at kami magsama-sama upang mabuksan ang mga panukala mo sa gabing ito, Lord God. Lord God, ikaw lang lumubog sa lugar na ito ng banal na dugo, Lord God, at sa libo-libo mong anghel na magbabantay dito upang maging smooth ang takbo ng aming balitaktakan sa mga salita mo, Lord God. Lord God, i-guide mo lang ang bawat isa, Lord God, wisdom and knowledge, Lord God, Lord God. Ipakalangit na karapat-dapat na ikaw lang ang makita, hindi ang aming identity, kundi ikaw mismo, Lord God. Na lahat na makakarinig nila, Lord God, tingin mo sa kanilang puso, Lord God, magkakaroon ng transformation ng mga buhay mo. Lord God, pinagkakatiwala namin sa iyo ang mga oras na ito. Ikaw ang humawak. Dinideklara na namin itong katagumpayan, Lord God, dahil ikaw ang nasama sa amin sa parada ng tagumpay, Lord God. Lord God, sa iyo lang mataas papuri at pagpaparangal sa dakilang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagabay at patnubay ng banal na Espiritu Santo. Kami lahat ng Amen, amen, and amen. So, kamusta po mga kuya? Kamusta po ang mga buhay-buhay natin bilang mga OFW? Amen. Napakabuti po ng Panginoon sa ating lahat. Okay naman po yung buhay na OFW. Napakasarap kapag nakikipag-share rin tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Napakadakila. Talagang dito tayo po marami tayong matutunan sa sharing the Word of God sa bawat isa po sa atin. Welcome po kung sino man po ang gustong makipag-sharing sa amin sa aming talakayan o sa aming broadcast na ito. Napakabuti ng Panginoon dahil binigyan kami ng pagkakataon ng Panginoon magsama-sama upang makipag-share sa ating salita ng Panginoon. Amen po. Amen. Kuya Jonathan? Siyempre, alam naman natin ang buhay ng OFW, trabaho, siyempre. Paano ba tayo pinapalakas sa pagtatrabaho natin, di ba? Kumakain tayo ng physical na pagkain. So, ganun din dapat ang spiritual natin. Papakainin natin yan ng spiritual food. So, ano yung spiritual food? Ito yung pagbabasa ng Bible at pag-share. Amen. Hindi lang natin pinapalakas ang physical body natin, pati spiritual body natin. So, Amen. dapat parehas yun na kaya lagi natin inaalagaan. So, alam kong maraming OFW pagod. So, join us na ma-unburden yung mga dinadala-dala niyo. Amen. So, ano po ba ang magiging topic natin ngayon? Which is, ito yung topic natin for today is Luke 9:23. Obeying God. Hindi po ba? Sinasabi po dito sa Luke 9:23, then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Amen. Ano po bang ibig sabihin ng mga katagang ito na sinabi ng
Panginoong Hesukristo. Kuya Jonathan. So, diyan pa lang sa panimula na yan, diba? Denying yourself. So, kung ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, ikaw ay maganda yung tinatakbo ng buhay mo, maganda yung sinasahod mo. So, if you want to be a follower of Christ, deny yourself. So, kailangan yung mga nakalipas na pagkatao mo, kakalimutan mo, i-deny mo na siya. Kasi bibigyan ka ni Kristo ng panibagong identity at buhay. So, yun ang i-embrace mo, hindi na yung dati mong identity. So, kung hindi mo let go yung dati mong, so, meron kang pagdadalawang isip. You cannot serve two masters at a time. Diba? Amen. Mamimili ka. It's either na you will follow Christ or you will follow your path. Amen. Kuya Bong. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon sa mensahe ngayon o binigay na verse sa atin ng Panginoon. Dito po sa Luke 9:23. Ang sabi niya dito po ay kung disciples tayo ng Panginoon, yung daily follow natin sa Kanya. Lalo na po sa ating mga OFW. Amen? Alam po natin, tayo ay malayo sa pamilya natin. Ito po yung broadcast namin na para po makatulong sa OFW, sa mga malayo sa pamilya, kung paano natin ipapaglapit ang bawat isa sa ating Panginoon Diyos. Kasi marami po tayong, maraming Christian sa bawat, dito sa mundong ito. Amen? Kasi marami tayong tinatanong, paano ba ako sa Panginoon? Buong puso. O hanggang salita lang. Kasi po kung ikaw po ay isang Kristiyano na nananalig sa Panginoon o nagtitiwala sa Panginoon, kailangan i-accept natin ang Panginoon. Kaya napakaganda ng ating topic ngayon kung paano pagsunod kay Kristo Jesus sa Panginoon Jesus. Totoo po, di ba? Masarap magsumunod sa Panginoon kung kilala natin. Amen. Kung kilala natin lubusan. Amen. Dito po, bibigay po ng Panginoon kung paano natin lubusan makakakilala o pagsunod sa ating Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise God. Amen. Di pa nga po. Yung verse na to kasi, this core teaching on discipleship requires daily self-denial, sacrificial commitment, and aligning one's life with Jesus' purpose rather than the personal, selfish ambition. Sinasabi po dito is yung, once you are a true believer of Jesus Christ, you need to commit yourself. Magsakripisyo tayo. Hindi lang basta yung sinabing nag-follow ka, ayun na yun. Hindi. Once you are a true follower of Jesus Christ, we have to sacrifice. Hindi naman yung sinasabing sarili natin, kundi yung time natin, yung effort natin. Yun yung gusto ng Panginoon eh. Hindi kasi natin matutumbasan kung ano yung ginawa niya sa cross. Kumbaga, ang hinihiling niya is yung oras natin para sa Kanya. We need to sacrifice. Kung yung pag-attend natin sa mga church, give time to Jesus Christ. Kung will ng Panginoon yon, ibigay natin para sa Kanya. Once you have a calling, sundin mo. Hindi ba? Amen. Kailangan, kung talagang believer ka ng Panginoon, is mag-self-denial ka. Hindi yung magiging yung self-esteem mo is andon, pero yung wag mong sabing wag mong sasarilinin. Hingiin mo sa Panginoon yung guidance. Hindi lang basta-basta yan. Kumbaga, pag
Sinabi, Kristiyano ako. Hanggang doon na lang ba? Hanggang doon na lang ba tayo? Wala tayong gagawing sakripisyo or gagawin anumang bagay para sa Panginoon? Hindi po ba, mga kuya? Totoo po yun. Kaya sinasabi ng Panginoon, ang dahilan ng pagsunod, ang bagong lahat, kailangan malinaw sa mga pagsunod, bunga ng ating pagmamahal sa Kanya. So, nakikita po natin ang pagsunod natin sa Panginoon. Ang sabi niya sa John 14:15, kung mahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking utos. So, ito yung sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. So, alam pa natin pagsunod sa Panginoon. Amen. Mahalin natin ang Panginoon. Ano pa yun? Tuparin natin ang kanyang utos. Paano? Paano natin matutupad? We accept God in our life. Doon natin makikita ang kagandahan ng pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. 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 A great example dyan yung yung conversation ng isang mayaman sa si Jesus Christ. Amen. Sabi nung mayaman, Lord, gusto kong sumunod sa'yo. Ano bang dapat kong gawin? Jesus replied, diba? Sabi niya, napakasimple. Pagbili mo ang iyong kayamanan at ipamahagi mo. Amen. Nung narinig niya yun, parang nagdalawang isip siya, di ba? So, hindi niya kayang i-let go. So, how can you be a good follower of Christ kung dun pa lang, that moment, meron ka ng dalawang pag-iisip? Amen. So, dapat, kung gusto mo talagang sumunod, when you say yes, yes. And when Amen. you say no, no. Diba? Pag yes, okay Lord, kahit saan mo kayo dalhin, basta kasama kita, I will follow you. Amen. Yun dapat ang conviction mo sa sarili mo. Praise God. Amen. Amen. So, Ito pa po, sabi niya po sa 1 John 5:13 ay 3, sabi niya, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na tuparin natin sa Kanya sa mga utos at hindi naman mabigat sa Kanyang mga utos. Di ba po? Hindi naman po mabigat ang utos ng Panginoon sa atin. Amen. Ano ba? Gusto na Panginoon, mahalin natin siya. Amen? Tuparin natin ang kanyang utos. Ano yung tuparin? Yung ipahayag natin ang kanyang salita sa mga taong hindi pa lubusan nakakakilala sa Panginoong Diyos. Amen. Amen? Totoo po naman. Tinanong ba natin ng Panginoon at tinanong ba sarili natin kung kailan natin tinanggap ang Panginoon sa buhay natin bilang ginawa o bilang nilikha ng Panginoon dito sa mundo ito. Nawa po, lahat po tayo ay maging handa sa bawat isa at tutuparin natin ang kanyang utos dahil sinasabi niya sa atin, ang dahilan ng pagsunod ay pag-ibig. Amen? Tayo, ang Panginoon, lagi tayong minamasdan, tinitignan, at ibinigay niya ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ngayon, tinanong ba natin sa sarili natin kung kailan natin minahal na lubusan ang ating Panginoon sa buhay natin lahat. Amen. Amen? Napakabuti po ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. Puntahan natin yung mga key aspects ng verse na to. Amen? Sabi dito, if anyone would come after me, yung verse na yon. This is an invitation to all, not just a select few to follow Jesus, but it is voluntary. Diba? Sabi dito, invitation to sa lahat, hindi lang sa amin, hindi lang sa mga Kristiyano, sa mga hindi rin pa naniniwala sa Panginoon. This is not just a select few, hindi pangkalahatan. All, kaya sinabing all, pangkalahatan siya.
hindi siya yung baga, hindi pumili ang Panginoon. Yes, pumili ang Panginoon ng 12 disciples para ikalat ang salita niya. Amen. Pero, bakit siya pumili ng 12 disciples niya? Is because para ibahagi sa lahat ng nasasakupan nila noon, nung panahon na yon, ang salita ng Panginoon. Hindi po ba? Amen. Ganun po dapat tayo. Bilang mga Kristiyano, hindi lang tayo basta uupo na lang at makikinig. We need to share the Word of God. Kumbaga tayo ang pinili ng Panginoon na ngayon sa mga panahon ngayon. We need to share it. Kung may naririnig tayong mga Bible podcast na mga ganito, pakinggan natin. Doon tayo matututo. Hindi po ba? Amen. Praise God. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Kuya Benny. Pag-share kasi parang nagtatanim ka lang. Magtanim ka lang. Hayaan mo ang Panginoon na mag-nourish niyan. So, spread the word of God. So, when you spread the word of God, pinaparamdam mo rin sa mga tao na kung gaano rin sila kamahal ng Panginoon. Amen. Gagawin lang natin, i-share lang naman eh. Share. Hayaan mo ang Holy Spirit at si Lord ang mag-nourish mo. Amen. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon, upang makasunod, kailangan nating malaman ang kanyang direksyon sa buhay natin. Kaya sinabi ng Panginoon sa awit 119 o 105, ang salita mo'y ilaw ng aking mga paa at liwanag ng aking landas. Amen? Napakabuti po ng Panginoon. Alam niyo po yung sinishare nila sa bawat isa sa amin upang po lumago ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Amen? Totoo po, ang sabi nga ni Kuya Glenn, ang 12 disciples pinili ng Panginoon. Alam po natin lahat, ang 12 disciples kung saan sila galing, kung ano ang trabaho nila. Amen? Bakit pinili ng Panginoon ang 12 disciples? Merong tax collector, may nangingisda, di ba ba? Lahat po yan. Alam po natin kung tayo ay nagpapasa ng salita ng Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon, lalong mahayag ang kanyang salita. Yun lang kagustuhan ng Panginoon at mahalin natin siya. At sumunod tayo sa kanyang inuutos. Amen. Sa bawat isa sa atin na nakakakilala sa ating Panginoon. Kaya po, sinasabi niya po dito, Amen? Amen. Sa Joshua 1:8, sabi niya, huwag ninyong kaligtan, basahin ang aking kauutusan. Pagbulay-bulayan, yun araw-gabi upang matupad ang mga lahat ng kasulatan doon sa inyong magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ito pala kagustuhan ng Panginoon. Sumunod tayo sa Kanya, ang pamumuhay natin ay masagana. Amen. Read the Bible every day. Amen? Amen. Yung pong mga ibang dating nagsisimba, amen? Alam po natin nung tayo po ay nagtuturo ng mga bata, di ba? Sa ating mga church, di ba? Naririnig natin tinuturo. Sabi natin sa mga bata, read the Bible every day and you grow. Bakit po? Dito po niya sinasabi sa Joshua 1:8 na tayo dapat ay magsalita at magsaliksik sa salita ng Panginoon. Kaya doon tayo makikita ang pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Amen po. Amen. Amen. Ang next po natin is na isang phrase sa ating verse is deny themselves. This means to stop trying to define one's own life, surrender personal selfish desires, and instead entrust one's life to Jesus' will. Ano po bang ibig sabihin nito? This means dapat isurrender mo lahat sa Panginoon. Hindi yung yes, nagkamali ka. You surrender it to God, but you did it again.
Ano ba yung, ano yung deny themselves? Ibig sabihin, there's a personal desire talaga na hindi mo matanggal-tanggal. Ito yung sinasabi niya dito. Surrender it to God. At ipagkatiwala mo sa Panginoon ang the rest ng yon. Kasi, di ba, may lalo na sa mga emotions natin, personally for me, kasi ako, talagang magagalitin ako. But the thing is sa akin, once I spoken it out, wala na sa akin yun. Kasi, bilang taga-follow ni Jesus Christ, you need to be humble yourself. Amen. Meron ka dapat kababaan ng loob. Kahit nagalit ka na, nagpatawad ka na rin dapat. Kasunod nun eh. Hindi yung kinikimkim mo siya, yung pagpapatawad na yon, ibigay mo na sa taong kinagalitan mo, or kung may inis ka man or what, ibigay mo na sa kanya. Kasi yung pagpapatawad, ang Panginoon nga nagpatawad sa atin. Ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus Christ. Nagpapako sa krus para isave tayo sa ating mga kasalanan. What more ikaw na anak ng Diyos? Diba? Kuya. Denying yourself. So, ano man dapat natin i-deny sa ating mga sarili? Diba? Ikaw mismo, mararamdaman mo sa sarili mo, di ba? Sa iyong pagkatao, ano ba yung dapat mong i-let go? Ano ba yung dapat mong pakawalan? Ano yung dapat mong i-keep? Diba? Una, yung mga desire natin na medyo baluktot, yung mga habit natin na hindi tama. So, dapat ano na natin yan? Isang tabi na natin. Kasi when you follow Christ, hindi mo na kailangan bit-bitin yan. Huwag mo nang excess baggage yan na bit-bit mo pa. So, when you deny yourself and follow Christ, dapat lahat ng mga masamang habit mo, wala na. So, paano ka makakapag-fully serve kay Lord kung mayroon ka bang dala-dala? Hindi ka makakagalaw ng maayos niyan. Pero pag binigay mo kay Lord yan lang na pinatawad ka, nilinis, pinalimutan na yung mga kasalanan mo, you are a brand new person. Amen. Lalakad ka sa path ni Jesus Christ na merong new identity, merong new na ikaw mismo, sa iyo mismo manggagaling na I'm a new person. Amen. Amen? So, totoo po ang aming topic ngayon. Kaya, ito, inahamon tayo ng Panginoon. Ang paghamon sa pagsunod, magpapakumbaba. Amen. Amen? Lahat po tayo dapat magpakumbaba. Kung tayo ay Kristiyano nakakakilala sa Panginoon, dapat na tayo ay magpakumbaba. Amen. Walang mataasan. Amen? Lalo na sa mga bagay na karapat dapat nating gawin bilang lingkod o bilang tagasunod ng Panginoon sa bawat isa, kailangan ang hamon sa atin na sumunod, magpakumbaba. So, nakita nyo po yung last topic namin, sinabi sa Galatians 5:22-23, di ba? Kung nabasa po natin yun, di ba? Pakumbaba, sinasabi niya doon, humbleness, self-control. Kasi doon natin nakikita ang bawat isa sa atin. Bakit? Kasi kapag yung Galatians na yon ang ating nabasa, ay ang puso natin ay nasa Panginoon. At ang pag-ibig natin ay nasa Panginoon. Bakit? Kasi alam natin ang ibig sabihin ng fruit of Holy Spirit. Amen? Kaya dito sinasabi niya sa Santiago 4:7, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo si Diablo at tatakasan nito sa inyo. Ano ibig sabihin to? Ito sinasabi ng Panginoon, be honest lang po sa lahat ng mga Kristiyano. Amen?
kung umihina ang ating pananampalataya o mataas ang pride natin, hindi tayo marunong pakumbaba, hindi tayo nagpasakop sa Panginoon, dapat nating labanan si Diablo, si masama sa buhay natin dahil yan ang sumisira sa ating pananalig, pagtitiwala, sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yun ang amon natin sa buhay natin. Magpakumbaba tayo sa lahat ng oras na ating ginagalawan dito sa mundong ito. Totoo po, napakabuti ng Panginoon. Kahit tayo ay gumagawa ng hindi karapat-dapat, ang Panginoon anda tayo patawarin sa lahat ng oras. Huwag lang yung paulit-ulit. Amen. Paulit-ulit na ginagawa natin. Amen? Totoo po naman, sinasabi ng Panginoon sa atin. Sabi niya sa kanyang sulat, 70 times 7, tayo patatawarin ng Panginoon dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kaya po, kailangan po tayong magpasakop sa Diyos, labanan si masama sa lahat ng ginagawa niya sa atin. Tandaan po natin, ang gumagawa lang sa atin, si masama, inuudyukan tayo upang hindi tayo lubusan, sumunod sa salita ng ating Panginoon, Jesus Kristo. Amen? Amen. Amen. Next po natin is yung take up their cross daily. Ito po, napakahirap minsan nito eh. Mahirap i-achieve to. Sabi dito, this is a deliberate, consistent commitment to suffer or endure hardship for the sake of following Christ. It signifies dying to selfish ambitions every day. Minsan ito, napakahirap gawin. Yung buhatin ng cross mo araw-araw. Mahirap. Kasi nasa flesh tayo, meron tayong mga talagang kasalanan. Every day, every second, nagkakasala tayo. Pastor man yan, normal na tao, nagkakasala yan. But, sabi nga dito, huwag naman tayong maging makasarili. Kasi nga, ang Panginoon hindi naging makasarili. Yung sinabi ko nga, ibinigay niya ang anak niya, nagpapako sa krus para tayo iligtas. Gawin naman natin yung ating part natin, which is follow Him and take up our cross daily. Hindi ito yung literal na cross na sinasabi dito. Ito yung mga pasanin natin sa buhay. Surrender it all to Him. Yun ang gusto ng Panginoon. Kasi, di ba, siya nagpasan ng cross sa daan ng Via Dolorosa, papuntang Golgotha, sa Kalbaryo, sa Calvary. Pinasan niya yun. Pasan niya ang ating mga kasalanan. Pinaghagupitan siya. Dapat ganun din tayo. Oo, andun yung mga natin, yung mga pagsubok natin, hindi na mawawala yan. Pero, bilang mga Kristiyano, dapat, kung talagang ikaw ay believer ng Panginoon, kung follower ka, surrender it all to Him. Yun lang ang gustong ng Panginoon sa atin. Surrender it all to Him. Kasi nga, sinasabi sa isang verse na, di ba, surrender it all to Him. Kasi nga, ano bang mawawala sa atin? Wala naman. Mas gagaan pa ang kalooban natin. Amen. Gagaan ang kalooban natin. Danas ko na yan. Yung ang bigat ng pakiramdam ko, gumising ako ng 3 a.m., nag-reveal ang Panginoon sa akin. Dinanas ko na yan. Kaya eto ako ngayon, sinishare ko ang mga natututunan ko bilang sumasali sa Bible study, nag-church. Hindi masama, walang masama sa mga ganitong gawain. Gino-glorify namin ang Panginoon. Yun ang tamang gawin natin. Di ba, Kuya?
taking up the cross. Ano ba yung simbolo ng cross? The cross symbolizes pain, suffering, uh, sacrifice, and commitment. So, yung cross na yan, makikita niyan sa, ano pa lang, gaya na sabi ni Kuya Cleb, sino bang unang nagpasa ng cross? Diba? Si Lord Jesus Christ. Amen. Yung pain na paghahugpit sa Kanya, mararanasan din natin yan. Although hindi nga lang literal na talagang hahagupin tayo. Diba? Sacrifice. Ano ba dapat natin sa sacrifice? Diba? Minsan yung oras na lang natin. Diba? Yung parang sa kukunting isang oras, 2 oras, hindi pa natin magawa ng paraan. Amen. Hindi pa natin pwede i-sacrifice yung ibang ano. Although nasabi natin, maglalabab, susunod na ito, pupuntahan. So, we need to sacrifice. Lastly, commitment. When we commit, we are binding ourselves. So, the commitment itself, when you bind, wala nang atrasan yan. Kasi ikaw hindi ka naman nag-commit sa tao, nag-commit ka kay Lord. So, dapat, hindi mo sisirahin yung commitment mo na yun. Hindi mo sisirahin yung binding. Amen. So, yung paglakad mo at daladala mo yung cross, magiging magaan yan kasi kasama mo si Lord. Diba? Ano bang ginagawa ng Panginoon? Binibigyan ka ng kalakasan. Binibigyan ka ng comfort. Pinapalakas yung faith mo. So, lumalakas ka. So, yung pagbubuhat mo ng cross, unti-unting gumagaan yan. Hindi mo lang mapapansin. Kasi tinutulungan ka ng Panginoon, inanorish yung mga kaalaman mo. Amen. To grow strong and to manifest with the Holy Spirit. Amen. Amen. Sa akin lang po kasi yung commitment. Minsan, sa buhay natin bilang isang Christian, kasi yung commitment, iniisip natin minsan, mabigat. Totoo, sinasabi ko ni Kuya Jonathan. Kasi yung commitment, lagi mong nasa isip mo, ano nang gawain? Hindi ka kakagawa. Totoo, sinasabi niya, sabi mo, paglalaba. Tulad ng Sunday. Sunday, may gawain. Uunahin mo pa yung ibang bagay. Kasi po kung commitment ka sa Panginoon, kailangan mong gawin. Kasi yun ang pangako ng Panginoon sa atin. Daming pangako ng Panginoon sa atin. Pero ibang commitment natin na 3 oras lang para magsimba, nagagawa ba natin? Bilang Kristiyano o bilang nakakakilala sa Panginoon? Tanong po natin sa sarili natin about commitment. Kasi ang commitment talaga po mabigat. Pero kung gagawin natin, pagpapatuloy natin tuwing Sunday, sa buhay natin, magagampanan po natin. Bakit? Ang Panginoon ang siyang naghahari sa buhay natin. Amen. Alisin po natin yung bagay na tuwing Sunday na di tayo magsisimba dahil may ginagawa tayo. Mas importante pa yung ginagawa natin. Tandaan po natin, mas importante po ang Panginoon sa buhay natin. Dahil siya ang lumikha, siyang nagbigay ng oxygen sa atin para mabuhay tayo dito sa mundo nito. Ang inihingi ng Panginoon sa bawat isa, sa ating lahat, yung commitment natin tuwing Sunday tayo ay magpuri at magpasalamat sa Kanya. Dahil doon natin nakikita, doon natin nakakasama ang Panginoon. At tandaan po natin, pag tayo may commitment sa Panginoon, direct sa Panginoon, hindi sa kabila, kanan o kaliwa. Bakit? Kasi si masama ang siyang gumagawa na yun. Hindi ka nakapokus sa Panginoon. Ang pinupokus mo, yung left or right mo, dahil iniisip mo kung ano ang sinasabi na hindi ka commit sa Panginoon.
mag-commit ka doon sa kabila. Left and right. Totoo po, sinasabi ko, dahil danas po namin yan, dahil napakabuti ng Panginoon po, direksyon ang kailangan natin, manatili tayong tapat at wagas sa Panginoon upang ang ating pagsunod sa Panginoon ay ating gagampanin o ating susundin ang kanyang utos. Kaya, totoo po, ang commitment gawin po natin sa buhay. Sa buhay natin. Dahil diyan natin makikita ang tunay na pag-asa ng buhay natin sa Panginoon. Kaya po sinasabi niya po dito, amen? Kaya ang sinasabi niya po, sa bawat isa sa atin, ang pangako ng Panginoon, pagpapala. Diba? Commitment. So, ang sinasabi ng Panginoon, ang pangako niya ay pagpapala. Saan? Sa mga buhay natin dito sa mundo ito. Ano po sinasabi niya? Sa kanyang Kawikaan 3, 5, and 6. Sugo po, araw-araw natin binabasa ito sa buhay natin. Kaya sinasabi niya, sa Panginoon ka magtiwala ng buong puso at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Kinakailangan mo siyang lahat ng iyong lakad at tutuwid sa inyong mga landas. Diba? Ang Panginoon, magtiwala ka, hindi yung sa iyong sarili. Amen. Dahil ang Panginoon, ang siyang magbibigay sa iyo tamang lakad, tamang landas, patungo sa Kanya. Doon natin makikita ang pagsunod sa ating Panginoon sa buhay natin. Masarap po sumunod sa Panginoon. Lalo na kapag may struggle ka at ang Panginoon pinagkatiwala mo, on the spot po, mawawala lahat siya. Bakit? Dahil nananalig tayo sa ating Panginoon. Amen. Jesus. Amen? Amen. Amen. Next po natin is, ito yung pinakamabigat sa lahat. Follow me. This is the ultimate goal, which is to live a life modeled after Jesus, prioritizing His teaching and guidance. Minsan kasi ang sarap sabihin, sinunod ko ang Panginoong Jesus. Ang tanong, gumalaw ka ba? Di ba, Pas? Malaking katanungan yan, question mark yan. Sinunod mo ang Panginoon, sumunod ka sa Kanya, pero gumalaw ka ba? O nanatili ka lang sa kinatatayuan mo? Kasi, madami talagang ganyan eh. Noon ako, ganyan ako. Oo, Katoliko ako, pero ako, talagang malalim ang pagiging Katoliko ko eh. But the thing is, nung napunta ako dito, kasi sabi nila, walang mga church. Yan, talaga yan. But, nung napunta kasi ako sa part ng, dun sa una kong trabaho, bahay namin, church din. Amen? Apat kami, hindi kami napapagod. Apat. Walang tugtog, walang akapela lahat. Ginagawa namin yan. Every week, yun ang routine namin. May time na first Friday, pupunta kami sa mismong city. Doon kami mag-church sa mother church namin. Doon namin makikita lahat ng mga kapatiran. Which is, sabi kong ganyan, parang mas okay na kami-kami na lang kasi andun talaga yung, ano mo yung bonding ng pagiging isang grupo. Di bali ng maliit, at least nakikita mong totoo yung pananampalataya nila. Kaysa sa napakarami, pero churchgoer lang yung iba. Yun yung sinasabi ng Panginoon, follow me. Sumunod ka, pero dapat gumalaw ka. Sundan mo siya. Di ba mga kuya? Amen? Follow me. Ito yung pinaka-hardest thing talaga. Amen. Talagang talagang sinabi mong susunod ka sa Panginoon, marami kang pagsubok na nakakarating.
when you follow Christ, you will ladanas ka ng pain, suffering. Amen. Hindi naman instant na pag sinabi mong when you follow Christ, going smooth. No. No. When you follow Christ, mas lalo mo siyang mamahalin, mas lalo mo siyang makikilala pag pinagdadaanan ng mga ganitong sitwasyon. Amen. Diba? Kumbaga, nagkakaroon ka ng humility. Tsaka, tumataas yung faith mo at nagkakaroon ka ng pagmamahal sa mga taong nakakasalumuha mo. So, when you follow Christ, andun na yung nagbibuild na yung lahat ng mga magagandang pwede mangyari sa'yo, di ba? Ano ba yung second greatest commandment na yung the Lord? Love God, love others as you love yourself, di ba? Amen. So, when you follow Christ, lahat ng mga masasamang ginagawa sa'yo ng ibang tao, hindi mo na titignan yun as masama. Bagkus, ibabato mo sa kanila is pagmamahal. Amen. Ibabato mo sa kanila yung salvation. Ibabato mo sa kanila kung gaano sila kaswerte. At kung babato mo sa kanila kung paano mo sila maliligtas. Amen. Ganun ang thinking mo ngayon dyan. Kahit na may masama silang ginagawa sa'yo, andun na yung pagpapakumbaba. Amen. Diba? Andun na yung faith mo na ano man ang gawin nila, hindi masisira yung pananalig mo. At yung faith mo, lalong lalalim at rooted yan sa Panginoon dahil nagbabasa ng Bible, kumaano ka ng mga gawain. Yan yung magiging pagpapalakas sa'yo. Kaya kahit na may obstacle ka, gagaan at gagaan yung paglalakbay mo Amen. sa pagsunod mo kay Kristo. Amen. Amen. Praise God. Napakabuti po ng Panginoon sa sharing namin tatlo. Dito namin nakita kung paano pagsunod sa ating Panginoon. Amen. Tanong po sa ating lahat ngayon. We follow Jesus in our heart, in our life. With all your mind and soul. Tanong yan. Yan ang tanong natin sa bawat isa bilang sa Christian. How to follow Jesus. Yan ang namnamin po natin sa bawat isang Kristiyano na nakakilala sa Panginoon. Sa buhay po natin lahat, kung paano natin sinusunod ang Panginoon. Sabi ko nga kanina, nakita natin yung mga alagad kung saan sila galing. Amen? Ano ang kanilang ginagawa? Merong isang alagad, hindi niya alam ang salita. Sabi niya, hindi ko kayang mag-share ng salita dahil manghumang ako. Pero sabi ng Panginoon, gagawin ka ng Holy Spirit. Amen. Masarap po mag-follow sa Panginoon kung susundin natin ang kanyang utos. Nawa po, ang bawat isa sa atin, i-follow po natin siya sa bawat isa sa atin. Kaya sinasabi ng Panginoon, sinabi ni Jesus sa kanilang mga alagad. Alagad po ito, no? Ang sinuman nagnais sumunod sa akin, kinakailangan niyang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano po yung ibig sabihin nun? Amen? Napakabuti. Sinabi sa mga alagad. Sinabi sa mga leaders. Sinabi sa lahat ng pastor. Sinabi sa lahat ng deacons. O sinabi sa lahat ng deacon. Bakit po sinabi ng Panginoon ito sa atin? Alam niyo po, napakaganda sinabi ng Panginoon dito. Yung pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano po yon? Hindi po tayo maglalakad sa highway. Hindi tayo maglalakad, magpapapako sa krus. Dahil tapos na ang sinabi ng Panginoon. Alam niyo po yung pasanin? Pasanin natin ang salita ng Panginoon.
Anong itatakwil? Itatakwil natin yung mga kasalanan natin. Iyak natin sa Kanya. Kasi gusto ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya bilang nakakakilala sa Panginoon. Be honest lang po ako. Diba? Mahirap maglakad. Lalo na ngayon ay Marso na. Alam po natin. Amen? Ang gusto ng Panginoon, follow. Hindi yung saktan natin ang sarili natin. Kundi tayo ay sumunod lang sa Kanya sa ating pananampalataya. Kaya sinabi niya sa mga alagad, kung nais natin sumunod sa Kanya, share the Word of God. Doon natin makikita na tayo ay nagpapalaw sa ating Panginoon Jesus. Amen. 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 Teka lang, dagdagan ko lang ng konti pa. Parang, tingin ko parang sakto rin ito yung sa pag-follow. When we follow Christ, we must submit sa mission. Kailangan isubmit natin yung sarili natin sa Kanya. Kasi as we follow, we will obey His command. Diba? Kung walang submission, paano natin i-obey yan? Diba? Kahit marami kang rules dyan, marami kang commands dyan. Pag walang submission, wala. Useless. So dapat magkaroon tayo ng submission. Submission and commitment, pinaka key dyan sa to follow Christ. Minsan rin kasi, may isang word pa eh. Kailangan maging persuasive din tayo minsan. Kasi, di ba, once we are a true believer, wag mo nga hayaan na hanggang dun lang yung kaalaman mo. You need to learn something else to glorify the God. Hindi yung andun ka na lang. Don't be still. Be still sa faith mo. But don't be still in doing an action about your faith. Kasi maging still ka na lang doon ba? Hindi ka magagawa ng way para mas lalong maintindihan kung ano yung mga sinasabi ng Panginoon. Mag-read ka ng Bible. Amen? May Google. I-search mo. Sasagutin ka ng Google. Hindi po ba? We are in a AI world na ngayon. Mag-voice ka. Ang AI ang sasagot sa'yo. Kung hindi mo maintindihan, mas malalim ang sagot niya. Wag mo hayaan na mag-stay ka na lang sa isang lugar na, ay, hanggang dito na lang ako. No. Palakasin mo ang loob mo. Gawin mo ang mga dapat na gawin mo para sa Panginoon. Kasi, ginawa niya na yung part niya na iligtas ka sa mga kasalanan. Nasa sayo na kung paano mo siya ibabalik. Hindi po ba? Amen. Praise God. Kaya, sinasabi ng Panginoon sa atin, sa bawat isa sa atin. So, John 10:27. Kaya, sinasabi ng Panginoon sa lahat ng sa kanyang dilika dito sa mundo ito. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Sino tupa? Tayo. Amen. Amen? Nakakilala sa akin at sumusunod sila sa akin. So, ito po sinasabi, isang salita ng Panginoon, alam natin. Diba? Pag tayo ay may anak, kapag isang lang, ang mga anak natin ay natatakot. Amen. Bakit? Kasi sumusunod tayo sa ating mga magulang. Nung panahon namin, tatay ko, kapag pito lang, alam mo na yun. Isang pito lang, kailangan alam mo. Pag 2 pito, meron na mangyayari. Pag 3 pito, alam mo na yun. Kasi po, iba po yung katuruan noong panahon namin sa mga magulang po. Kasi taga ng disiplina talagang ginagawa nila. Ganun din po sa Panginoon.
kung nakakagawa tayong kasalanan, pag humingi tayong tawad sa Panginoon, pinapatawad tayo. Ini-accept tayo. So, ang pagsunod po sa Panginoon, bukas sa puso natin. Amen. At saka yung pag-follow natin sa Panginoon, gawin po natin 100% sa buhay natin. Tandaan po natin, ang buhay natin dito sa mundong ito, temporary lang. Amen. Dapat tayo sumunod sa salita ng ating Panginoon Diyos. Amen po. Amen. 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 Ini karagdagan pa po bago tayo Siguro yung pinaka-last na lang natin dyan yung ano, diba, when we follow Christ. So, ang inisip agad talaga, unang-unang pag sinabi natin when we follow Christ, pagpupunta ng simbahan, mag-i-invest ako ng financial, mag-i-invest ako ng time. Ang inisip mo agad, ano yung magiging ko, di ba? Amen. Ano yung return? So, tayong, huwag natin tignan yun. Huwag tayo mag-focus sa mga ganong bagay. Ang lagi natin i-focus sa Christ. Amen. Diba? Ano bang sinasabi ng Bible? Diba? Seek ye first the kingdom of God Praise God. and His righteousness. All these things shall be added unto you. So, ano mo ang dapat natin gawin? Siya muna unahin natin. At yung mga bagay na inaasam mo yan, yung mga gusto mong manatin, ibibigay yan sa ng Panginoon. Amen. Ang dapat natin i-focus lang sa ating isipan, sa ating puso, si Lord lang. At alam ko lahat ng mga bagay niyan, darating at darating sa tamang panahon. Amen. Just wait. At lalo mong palawakin yung pananampalataya mo. Kumbaga parang nagtatanim ka lang eh. Pag inanin mo yan, siksikliglig umaako pa. Amen. Hanggang third generation mo, hindi na mangangamba pa. Amen. Amen. Praise God. Napakabuti Panginoon. Karagdagan rin po sa verse. Sarabi niyang Panginoon sa ating lahat, nakasulat, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman, hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa aking ninumar. Di ba? Amen. Pagsunod sa Panginoon, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo mapapahamak at walang mag-aagaw sa atin kahit ninuman, kahit sino man, kahit si masama man. Bakit? Tayo ay sumusunod sa ating Panginoon at ang ating pananampalataya ay matatag. Amen. Hindi kukupas man. Kaya sabi ng Panginoon, ang aking sulat kailanman hindi mabubura. Amen. Amen? Kaya po, ang gagawin po natin lahat, sumunod lang sa ating Panginoon. Jesus Kristo, una po, repent, accept, baptize, at sundin natin ang utos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po. Amen. Glory to God po. Amen. So, any questions po sa ating mga viewers, leave a comment po sa may mga katanungan at susubukan po namin sagutin kayo after this live kung may mga katanungan po. Just share thoughts or any additional sharing po to. Wala po tayong dapat na ikatakot. Wala po dapat tayong ipangamba kasi this is the word of God. Hindi po tayo magkakaroon man ng kamalian sa pagsa-share ng Panginoon. Walang mali Sa pag-share ng word of God. Kaya tayo po ay sa mga nakikinig po tayo, ipikit po natin ang mga mata natin at i-feel po natin ang presence of the Lord. Amen. Kung sino man po ang mag-request na prayer, sulat lang po dyan Amen. para po para po isama namin sa prayer. Kaya po ang ginagawa namin dito ay sharing the word of God at po ang prayer. Kasi po alam po naman natin kung ano ang nangyayari sa mundo ngayon. Kaya kung sino man po may request na prayer, pakisulat mo. Amen? Nawa po sa susunod na Friday, ay sa susunod sa Sunday po, maaga po kami,
share po ang salita ng Panginoon sa ating mga Amen. kaibigan Amen. upang po tayo ay lumawak sa ating pag-unawa sa salita ng Panginoon. Po, alam po natin kung paano tayo susunod sa salita ng Panginoon, pagsunod sa Kanya. Dahil po, napakabuti po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil tayo pong lahat na dilika ng Panginoon dito sa mundo ay mahal niya tayo. Iniintay lang po tayo ng bawat isa. Tandaan po natin, always na kumakatok ang Panginoon nasa mga puso natin. Kaya po, Amen. ang mga puso natin bato, kailangan po natin maging maluwag. Tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas natin at bilang ating Panginoon sa bawat oras natin buhay dito sa mundo. Amen. Kaya po, ito po ang aming pagtatapos. Samahan niyo po kami sa aming prayer na aming Ama, napakabuti niyo po Panginoon. Napakadakila na biyaya ng pinagkalog ng Panginoon. Salamat sa knowledge, wisdom, at understanding, Panginoon, sa mga sinishare namin, Panginoon. Lord, ikaw po ang tinataas namin sa broadcast nito, Panginoon. Nawa, manatiling ang bukas, Panginoon, ang broadcast nito, Panginoon, upang marami kayong may share, Panginoon, sa iyong salita. Dahil po, Panginoon, we follow you. Susunod kami sa iyo, Panginoon, hanggang sa kabila ng buhay, Panginoon. Lord, alam namin, ang bawat isa sa amin, Panginoon, kada minuto, Panginoon, ay nagagawang kasalanan. Lord, sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon, Lord, kami humingi ng tawad sa iyo. Yes. Sa bawat isa na lilikha mo dito sa mundo ito, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Great mo, Panginoon, sa bawat isa. Sa oras nito, Panginoon, nakikita mo, Panginoon, ang iyong mga anak nasa balik ng karamdaman, nasa ospital. Lord, ipilit namin sa iyo ang kanilang kakalingan. Lord, kung sino man po ang naramdaman nila, Panginoon, ang kanilang buhay, ay may karamdaman. Ibuhay mo sila. Touch mo, Panginoon, ang iyong kamay. Ibalik mo ang kalakasan sa kanilang katawan. Lord, ikaw lumikha sa amin. Kaya hinihiling namin ang prayer na ito, Panginoon, sa lahat ng may sakit. Lord, pagkagaling mo sila. We claim it. We declare, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoon, sa oras na ito, sila, Panginoon, pinagaling mo, Panginoon. Ikaw ang nakakakita sa kanila. Ipinag-ubayan namin, Panginoon, ang kagalingan nila sa buhay nila. Salamat. Ang sabi mo nga, Panginoon, kung sinong humihingi ng prayer, ng gabay, ng tulong, o hingin, Lord, ibinibigay mo. Salamat sa aming buhay. Gagamitin mo kami, Panginoon, ang iyong mga anak sa tuwing Saturday na magsishare kami ng salita ng Panginoon. Yes, Lord. Lord, i-bless mo, Panginoon, sharing ng football, Panginoon, upang marami, Panginoon, na sumunod sa iyo. Salita. Ganun din, Panginoon, pinag-pray namin ang buong mundo. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, nakikita mo, Panginoon, kung ano ang nangyayari. Alam namin, Lord, ikaw ang lumikha. Ito, Panginoon. Dadapot, Panginoon. Ikaw rin, Panginoon, ang mag-aayos nito, Panginoon. Lord, inihingi namin sa iyo, Panginoon, kapayapaan. Yes, Lord. Kapayapaan, Panginoon, sa lahat ng leaders nawa maging mapakumbaba. Bigyan mo, Panginoon. Iuwi mo sila, Panginoon. Ang lahat ng presidente, leaders, Panginoon. Nawa, patigil na, Panginoon.
anak mo na nilikha mo, Panginoon, ay sumunod sa iyo. Sa iyo, inuutos na basahin ang sulat o salita. Lord, samahan mo kami tatlo, Panginoon, sa susunod na Saturday, Panginoon. Dumami kami, Panginoon. Lord, Amen. Amen. ang sharing of the word nito, Panginoon, Lord, ikaw ang mag-light upang dumami, Panginoon, ang viewers, Panginoon. Yes, Lord. Sa iyo namin, ipinagkakatuhan ito, Panginoon. Sa iyo namin, Panginoon. Salamat sa iyong salita sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, kung sino man po, Panginoon, ang magkaroon, Panginoon, ng sharing, Panginoon, doon sa comment, Panginoon, Lord, ibuhos mo ang pagpapalang, Panginoon, sa kanila, Panginoon. At lalo, Panginoon, yung nakikinig ngayon, Panginoon, Lord, i-bless mo rin sila, Panginoon. Amen. Nawa, Panginoon, ang sharing Yes, namin ito, Lord God. Panginoon, ay sila matanggap, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon. Yes. Upang, Panginoon, maramdaman nila, Panginoon, ang tunay na halaga ng iyong salita at ang tunay na pagsunod sa iyo. Amen. Lord, lahat ng pastor, lahat ng leaders, lahat ng deacon, Panginoon, na nilikha mo o ginawa mo, Panginoon, dito sa mundo nito. Gabayan mo, Panginoon, ang lahat, Panginoon. Nawa ang iyong mga tupa ay laging susunod sa iyo. Yes. Napakabuti, Panginoon, ng biyaya ang pinagkaloob natin sa amin, Panginoon. Lord, salamat sa anointing na ibinigay mo sa amin. Napakabuti, Panginoon, ng iyong paggabay sa amin, pag-broadcast, Panginoon. Nawa sa susunod na Sabado, Panginoon, pakasama ka namin at ipugin mo ang aming puso. Napakabuti, Panginoon, ng biyaya sa aming pagkaiwalay, Panginoon, sa aming pag-uwi, Panginoon. Samahan mo kami, ingatan mo kami, Panginoon. Ang aming sasakyan, Lord, ikaw ang nawa ng bawat sa pagkailan. Safe and sound, Panginoon, sa aming temporary, Panginoon. Amen. Alam namin, ikaw ang kasama namin sa lahat ng oras. Napakabuti mo, Panginoon. Napakatakila. Salamat sa pag-asang ibinigay mo sa amin, Panginoon. Ikaw ang sandigan namin, Panginoon, habang kami ay nabubuhay dito sa mundo nito, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat sa Ama, Anak, at lalo, Panginoon, sa Holy Spirit ang nagbibigay sa amin ng kaunawaan sa iyong salita. Kaya, Panginoon, kami nagpapasalamat ng pupuli. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. God is good. All the time. Amen. All